Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuting kalagayan ang inyong mga puso at isipan sa araw na ito. Muli po tayong maglalakbay sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ng isang tao. Handa na ba kayong masilayan ang pagbabagong hatid ng pag-ibig sa gitna ng pagsubok? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni na Gabriel at Liwayway. Ang gabi sa Sentro Luntian ay laging buhay, laging kumikinang. Mula sa ikalimampung palapag ng kanyang penthouse, tanaw ni Gabriel sinag ang pulso ng syudad. Mga ilaw na kumukutitap, tulad ng libu-libong bituin na nahulog sa lupa. Mga gusaling naglalakihan na sumasayaw sa saliw ng hangin. Ngunit sa likod ng marangyang tanawin, sa loob ng kanyang pinakamodernong tahanan, ay nananahan ang isang nakakabinging katahimutan. Isang katahimutan na mas matindi pa sa sigaw ng pag-iisa. Ang mga pader ay natatakpan ng mga sining mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga kasangkapan ay hango sa pinakamahal na disenyo. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakapagpuno sa malaking espasyo sa kanyang puso. Si Gabriel Sinag. Ang pangalang kinikilala sa mundo ng negosyo. Ang henyo sa likod ng mga multimilyong proyektong bumago sa mukha ng Sentro Luntian. Ang taong may lahat ng bagay, ngunit sa bawat paglipas ng oras, lalo niyang nararamdaman ang walang kahulugang pag-iral. Maya-maya, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang litrato sa bedside table. Isang batang babae na may matamis na ngiti. Kabilang sa larawan ang isang mas bata, mas masayahin na Gabriel. Ang kanyang kapatid, ang dahilan ng kanyang walang katapusang pagdadalamhati. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Kung nandito ka pa sana, Ella, bulong niya sa hangin, kasabay ng paghigop sa mamahaling brandy sa kristal na baso. Ang amargong lasa ay tila sumasalamin sa kanyang kaluluwa. Isang matinding pagkulog ang gumising kay Gabriel mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Bumuhos ang ulan, kasabay ng malakas na hangin. Tila nakikisimpatiya ang kalikasan sa bigat ng kanyang damdamin. Maya-maya, napagpasyahan niyang magmaneho. Walang partikular na destinasyon, basta makalayo lang sa kanyang tahanang tila nagpapabalik sa kanya sa nakaraan. Ang ilaw ng kanyang mamahaling sasakyan ay humihiwa sa dilim ng kalsada. Ang tunog ng wiper ay tila isang malungkot na ritmo. Habang binabaybay niya ang pangunahing daan, napansin niya ang isang mabagal na usad ng trapiko. Isang aksidente kaya? Nagkrusada sa isip niya. Nang makalapit, doon niya nakita ang pinagmulan ng pagbagal. Sa ilalim ng isang naglalakihang tulay ng pag-asa, kung saan karaniwang nagtatago ang mga taong walang tirahan, ay may kumpulan ng mga tao. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas at ang baha ay nagsimula nang umabot sa kalsada. Nakahinto ang kanyang sasakyan. Doon sa ilalim ng dim na ilaw ng tulay, nakita niya ang isang batang babae. Mga 7 taong gulang marahil. Manipis ang damit, basang-basa. Yakap-yakap ang isang sanggol na nakabalot sa lumang tela. Ang maliit na mukha ng bata ay tila may halo ng pag-asa at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kung ano. Sa kanyang likuran, ang ilang basang-basang karton ang tila nagsisilbing kanlungan habang patuloy na lumalakas ang buhos ng ulan. Ang lamig na dala ng hangin ay tila bumabaon sa balat. Ngunit ang bata ay nananatiling matatag. Sinisikap protektahan ang kanyang kapatid. Isang matinding pagkabigla ang naramdaman ni Gabriel. Sa dami ng kanyang nakita sa mundo, mula sa mga marangyang piyesta hanggang sa matinding kahirapan sa ibang bansa, bihira na siyang matigatig ng ganito. Ngunit ang imahe ng batang babae na yon, ang kanyang kawalang malay na determinasyon sa gitna ng unos, ay tila humiwa sa kanyang manhid na puso. Biglang kumilos ang bata. Walang pag-aatubili,
Dahan-dahan itong lumapit sa hanay ng mga nakaparadang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa sasakyan ni Gabriel, tila may kakaibang pag-asa. Lumabas sa kanyang bibig ang ilang salita. Ngunit natabunan ito ng malakas na patak ng ulan at ingay ng trapiko. Walang nagbalak tumulong. Lahat ay abala sa pag-iwas sa baha o pagmamadali. Ilang sandali pa, nakita ni Gabriel ang maliit na kamay ng bata na kumakatok sa bintana ng kanyang sasakyan. May kaba, ngunit higit sa lahat ay pagtataka. Ibinaba niya ng bahagya ang bintana. Isang maliit na butas lang, sapat upang marinig ang boses ng bata. "Kuya, kuya!" Ang marahang tawag ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig, ngunit matatag. "Pwede po bang humingi ng gatas para sa kapatid ko?" Gutom na po siya. Doon bumagsak ang lahat ng pagkabigla ni Gabriel. Gatas. Para sa sanggol na yakap niya. Sa gitna ng sentro luntian, sa ilalim ng ilaw ng mga gusali, ang isang bata ay humihingi ng gatas. Hindi pera, hindi pagkain para sa sarili, para sa kapatid niya. Ang kanyang mga mata, malaki at naniningning sa kabila ng dilim, ay tila sumasalok sa kaluluwa ni Gabriel. Akmang kukunin na ni Gabriel ang kanyang pitaka nang muling magsalita ang bata. Ang mga salita niya ay tila yelo na kumalat sa init ng kanyang puso. "Babayaran ko po kayo paglaki ko," anang bata. Ang kanyang mga mata ay tapat at malalim. "Pangako po, babayaran ko po kayo." Ang pangakong yon, isang pangako mula sa isang paslit na walang alam, kundi pag-asa, ay tila nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Ang mga salitang yon ay hindi lang basta pangako. Ito ay isang sumpa na bumutas sa baluti ng pagiging manhid ni Gabriel. Ang kanyang puso, na matagal nang natatakpan ng pait at kalungkutan, ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Hindi sakit, kundi isang init na hindi niya naaalala kung kailan huling naramdaman. Walang imik. Inabot ni Gabriel ang kanyang backpack na karaniwang puno ng mga mahahalagang dokumento at gadgets. Ngayon, nagkataon na meron siyang isang kahon ng gatas na binili niya para sa kanyang personal na supply sa opisina at ilang dilatang pagkain. Mabilis niyang iniabot ang mga ito sa bata. Ang mga mata ng bata ay nagningning at agad niyang kinabig ang mga ito, mahigpit na niyakap. "Salamat po, kuya." Ang pasasalamat ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding pasasalamat. Ngunit bago pa man makasagot si Gabriel o makapagtanong ng kanyang pangalan, may isang anino ang gumalaw mula sa ilalim ng tulay. Isang babae. Manipis din ang damit, basang-basa. Ngunit ang tindig niya ay matigas at ang mga mata niya ay may apoy. May pagdududa, pagbabanta, at isang matinding pagbabantay. Tiningnan niya ng matalim si Gabriel, tila tinatantiya kung sino siya at kung ano ang kanyang intensyon. Ang kanyang mga mata ay tila sinasabi, "Wag na wag mong sasaktan ang mga anak ko." Ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas, hindi lang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang puso. Si Liwayway Malaya, ang pangalang nangangahulugang Binmin, ngunit sa kanyang buhay, tila laging madilim ang gabi. Ang mga mata ng lalaking may mamahaling sasakyan ay tila kumikinang sa dilim, at sa likod ng mga titig na yon, nakikita niya ang bawat multo ng kanyang nakaraan, ang mga pangakong napako, ang mga pangarap na nawasak, at ang sakit ng pag-iwan. Mahigpit niyang niyakap si Hiraya na ngayon ay kumakain ng dilatang sardinas na bigay ng lalaki. Si Silas, na nasa bisig ni Hiraya, ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa unos na kinakaharap nila. Ang galit ay unti-unting bumubukal sa dibdib ni Liwayway. Bakit kailangan niyang tanggapin ang limos na ito? Bakit kailangan niyang ipakita sa mundo ang kanyang kahinaan? Ngunit ang isang tingin sa gutom na mga mata ni Hiraya ay sapat upang patahimikin ang kanyang pagmamalaki.
Mas mahalaga ang kapakanan ng mga anak niya kaysa sa kanyang sariling prinsipyo. Liway, ang tawag ng matandang si Aling Nena, ang isa sa ilang kapitbahay nila sa ilalim ng tulay. Buti na lang at may nakatulong sa inyo. Grabe na ang baha. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ni Liwayway, lalo siyang nakaramdam ng bigat. Ang tulong ay laging may kapalit, lalo na kung galing sa mga taong nasa itaas. Ito ang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ang kanyang maternal instinct ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pag-iingat. Tila nagbabala sa kanya sa anumang panganib na maaaring idulot ng estranghero. Kinabukasan, sa kabila ng paghuhupa ng ulan, nanatili pa rin ang baha. Walang tigil ang pagdating ng mamahaling sasakyan ni Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ibinaba ang bintana. Sa halip, ibinili niya kay Hiraya na may pagkain at gatas na naman siya para kay Silas. Ang maliit na si Hiraya, na hindi pa rin nakakalimot sa pangako niya, ay buong pagmamalaki pang sinabi, "Salamat po kuya, babayaran ko po kayo paglaki ko." Ang boses ni Hiraya ay tila musika sa pandinig ni Gabriel, ngunit para kay Liwayway, ito ay tila panibagong bala na tumatama sa kanyang puso. Ang pagtitiwala ni Hiraya sa estranghero ay nagpahirap sa kanya. "Hiraya, baka mamaya ay mapahamak tayo niyan," bulong niya sa anak. Ngunit ang anak niya ay nakangiti lang, masaya sa gatas na hawak. Ilang araw ang lumipas at patuloy ang pagbisita ni Gabriel. Hindi siya lumalapit ng husto, tila iginagalang ang distansyang itinatag ni Liwayway. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid at sa bawat pagtingin niya sa kanyang mga anak, lalo siyang nakakaramdam ng pagkaalarma. Parang may balak siyang masama. Ang pagiging mabait niya ay tila isang balatkayo lamang. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, natuto na siyang maging mapanuri sa bawat kilos, lalo na sa mga taong may pera. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga residente sa ilalim ng tulay para magsalo-salo sa konting pagkain, narinig ni Liwayway sa radyo ang balita. May isang malakas na bagyo na paparating. Mas matindi raw ito kaysa sa mga nakaraang bagyo. Ang mga balita ay puro babala tungkol sa posibleng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Nagsimulang kumilos ang mga tao. Ang ilan ay naghahanap ng mas matibay na karton. Ang iba naman ay nagtatanong sa mga kapitbahay kung saan pwedeng lumikas. Ngunit para kay Liwayway, ang mga opsyon ay limitado. Ang kanyang puso ay kumikirot sa takot para sa kanyang mga anak. Kung siya lang, kaya niya ang lamig at baha. Ngunit paano ang mga bata? Si Silas ay napakabata pa at si Hiraya ay payat at sakitin. Habang abala siya sa paglalagay ng mga plastik sa gilid ng kanilang pansamantalang tirahan, isang ilaw ang sumilaw sa kanya. Ito na naman ang mamahaling sasakyan ni Gabriel. Bumaba si Gabriel at sa kabila ng malakas na ihip ng hangin at patak ng ulan, tila determinado siya. "Liwayway," ang tawag niya. Ang kanyang boses ay malakas, ngunit may pag-aalala. "Kailangan niyo nang lumikas. Mas malakas ang bagyong ito. Halika, sumama kayo sa akin. May ligtas na lugar ako para sa inyo." Ang mga salitang iyon ay tila nagpagalit lalo kay Liwayway. Ligtas na lugar? Ang kanyang isip ay agad na nakakita ng bitag. "Hindi, kaya namin ang sarili namin." Ang sigaw niya, ang kanyang tinig ay halos lamunin ng hangin. "Huwag mo kaming pakialaman. Ano ba ang gusto mo sa amin?" Lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkabigo at pag-aalala. "Hindi ito tungkol sa akin, Liwayway. Tungkol ito sa mga anak mo, sa kaligtasan nila." Tumingin siya kay Hiraya na nakayakap kay Silas at ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Ang bawat pagkulog ay nagpapahagulhol kay Hiraya. Pero bakit ka nagmamalasakit?" tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang pagdududa ay mas matindi pa sa takot sa bagyo.
Dahil wala akong ibang pagpipilian, ang sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Hiraya at Silas. Hindi ko kayang panoorin silang mapahamak. Ngayon na, liwayway. Kumilos na tayo. Bago pa huli ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway. Tumingin siya sa mga anak niya, sa mukha ni Hiraya na puno ng luha at takot, at sa natutulog na si Silas. Ang hiyaw ng kanyang maternal instinct ay nag-uutos sa kanya na protektahan ang mga ito sa lahat ng posibleng paraan. Ang pagmamalaki niya ay biglang naging walang silbi sa harap ng nagbabantang kamatayan. Sa huling sulyap sa naglalakihang baha at sa malakas na hangin, pinili niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay bumibilis. Sige, ang marahang tugon niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig sa ingay ng bagyo. Pero pagkatapos ng bagyo, ibabalik mo kami sa amin. Hindi na nagtanong pa si Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang ilang gamit ni Liwayway at binuhat si Silas, habang si Hiraya naman ay kinalong ni Liwayway. Habang papasok sila sa sasakyan, isang malakas na alon ng tubig ang bumuhos sa ilalim ng tulay ng Pag-asa, halos tangay ng kanilang pansamantalang tirahan. Kung hindi sila sumama, maaaring wala na sila ngayon. Ang pag-akyat ng elevator ay tila walang katapusan. Sa bawat palapag na nilalagpasan, lalong bumibigat ang hangin sa loob ng cabinet. Si Gabriel, sa kabila ng pagmamadali at pag-aalala sa bagyo, ay hindi mapigilang sulyapan ang 3 taong kasama niya. Si Hiraya, na nakayakap kay Liwayway, ay gising na gising ang mga mata, tila isang munting bituin na nakakita ng bagong mundo. Si Silas, na mahimbing pa ring natutulog sa mga bisig ng kanyang ina, ay tila isang anghel na walang kaalam-alam sa kaguluhan. At si Liwayway, ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pagdududa at pag-iingat. Ngunit sa ilalim niyon ay nakikita ni Gabriel ang isang pagod na kaluluwa, isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Nang bumukas ang pinto ng penthouse, isang marangyang espasyo ang bumungad sa kanila. Ang mga ilaw na malambot ay nagbigay sa lugar ng isang mainit na aura, taliwas sa malamig na buhos ng ulan sa labas. Ngunit para kina Liwayway at Hiraya, ito ay isang mundong hindi nila kilala. Ang mga mata ni Hiraya ay lumaki, puno ng pagkamangha, habang tila ayaw pa ring tumapak sa marmol na sahig si Liwayway. Komportable ba kayo dito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aalangan. Hindi siya sanay na may kasama sa kanyang tahanan, lalo na ang isang pamilya. Ang katahimikan na laging bumabalot sa kanyang penthouse ay biglang napuno ng mahinang huni ng sanggol at ang mahinang paghinga ni Hiraya. Salamat po, ang tanging nasabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hawak niya ang mga anak niya ng mahigpit, tila pinoprotektahan ng mga ito sa lahat ng kagandahan at kasalukan ng paligid. Dinala ni Gabriel sila sa isa sa mga guest room, isang maluwag na silid na may malambot na kama, may sariling banyo at tanaw ang sentro luntian. Ngunit para kina Liwayway, Hiraya at Silas, ito ay parang isang panaginip. Si Hiraya ay agad na tumalon sa kama, ang kanyang mga mata ay naniningning sa saya. Si Silas naman ay maingat na inilapag ni Liwayway sa gitna ng malalambot na unan. May mga damit na rin pala doon para sa inyo, sabi ni Gabriel. Itinuro ang walk-in closet. At kung may kailangan pa kayo, pakisabi lang sa housekeeper ko. Nandito lang ako sa sala. Lumabas siya. Hinayaan silang magkaroon ng pribadong espasyo, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang kagaan sa dibdib. Sa unang pagkakataon, tila may buhay ang kanyang tahanan. Ngunit ang pagkamangha ay agad na napalitan ng pamilyar na pagdududa para kay Liwayway. Nang bumaba si Gabriel sa sala, naabutan niya ang housekeeper, si Manang Elena, na nag-aalok kay Liwayway ng pagkain at tulong. Ngunit matigas ang pagtanggi ni Liwayway. Hindi po, Manang. Kaya ko na po ito. Ang marahang tugon ni Liwayway
habang kinukuha ang ilang sariwang gulay mula sa ref ni Gabriel. Mas sanay po ako na ako ang nagluluto para sa mga anak ko. Nagulat si Gabriel. Hindi niya akalain na sa gitna ng lahat ng kaginhawaan, mas pipiliin ni Liwayway ang maging self-reliant. Pinanood niya ang babae habang abala ito sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay. Ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon. Hindi ito ang tipikal na babaeng kailangan ng tulong na nakikita niya. May kakaibang lakas sa kanya, isang pagmamalaki na hindi kayang bilhin ng pera. Nang matapos ang bagyo kinabukasan, lumabas ang araw, at ang sentro luntian ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Ngunit sa penthouse ni Gabriel, tila may bago ng umaga ang sumikat. Ang amoy ng sariwang kape ay nahaluan ng masarap na bango ng sinangag at pritong isda, ang paboritong pagkain ng mga Pilipino. Si Liwayway ang naghanda ng almusal. "Sige na Gabriel, kumain ka na," anya ni Manang Elena habang kinukuhanan siya ng kape. Ang sarap ng luto ni Liwayway. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng luto na may puso. Napatingin si Gabriel kay Liwayway na abala sa pagpapakain kina Hiraya at Silas. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Liwayway at sa isang iglap, tila may nagbago. Hindi na ang dating pagdududa ang nakita niya, kundi isang munting sinag ng pagtanggap, kahit na may bahid pa rin ng pag-iingat. Isang gabi, matapos makatulog sina Hiraya at Silas, narinig ni Gabriel ang isang malambing na boses na umaawit mula sa silid ng mga bata. Isang awiting bayan. Malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Lumapit siya ng dahan-dahan sa pinto. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa tabi ng kama. Hinahaplos ang buhok ni Silas habang umaawit. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ang melodiya ay tila humihip sa mga alikabok ng kanyang nakaraan. Nabalik si Gabriel sa isang alaala. Ang kanyang ina na umaawit ng katulad na lulabay sa kanyang kapatid, kay Ella. Ang init na naramdaman niya noon ay tila muling nanumbalik. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ang tunog ng awit ni Liwayway ay nagbukas ng isang puwang sa kanyang puso na matagal nang sarado. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Gabriel ang kanyang posisyon, ang kanyang kayamanan. Nakita lang niya ang isang ina na nagmamahal at isang babae na kayang punan ang kanyang walang laman na espasyo. Nang matapos ang kanta, dahan-dahang tumayo si Liwayway. Namamaga ang kanyang mga mata, tila umiyak din siya. Habang papalabas siya ng silid, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita. Ngunit sa mga titig na yon ay mayroong pag-unawa. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Gabriel na hindi na nababanggit ni Liwayway ang pagbalik sa tulay ng pag-asa. Tila nakasanayan na ng mga bata ang pamumuhay sa penthouse. Si Hiraya ay mas masigla na at si Silas ay mas malusog. Ang tanawin na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sabihin ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. "Liwayway," anya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may tiyak na tono. "Kung gusto mo, may pwesto ako para sa'yo. Maaari kang magluto sa isa sa mga kainan ng kumpanya ko o kaya ay magsimula ng sarili mong negosyo. Hindi mo na kailangang bumalik sa tulay." Tiningnan ni Liwayway si Gabriel. Sa kanyang mga mata, halo-halo ang emosyon, pagkabigla, pag-asa. Ngunit may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Tila nagtatalo sa kanyang isip ang pagmamalaki at ang kaginhawaan. Ang katahimikan ay bumalot sa silid at ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng kutsara ni Hiraya sa plato. Ang mga salita ni Gabriel, "Hindi mo na kailangang bumalik sa tulay," ay tila musika sa pandinig ni Liwayway. Ngunit kasabay niyon ay ang pamilyar na kaba. Ang kanyang pagmamalaki ay nag-uutos sa kanya na tanggihan ng tulong na sabihing kaya niya. Ngunit ang mga mukha ni Hiraya at Silas na ngayon ay mas masigla
At malusog na, ay nagsilbing paalala, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang desisyon ay hindi na para sa sarili lamang. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Gabriel. Nakikita niya ang sinseridad, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling may bakas ng pag-iingat. Gusto ko po sanang magluto, sarili kong negosyo. Ang marahang tugon niya, hindi pa rin niya kayang tanggapin ng lubusan ng alok. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko, hindi bilang utang na loob. Ngumiti si Gabriel, isang nangiting hindi nakikita sa mga litrato niya sa dyaryo. Isang tunay at mainit na ngiti. Alam ko, at tutulungan kita, hindi bilang utang na loob, kundi bilang kaibigan at pamilya. Ang huling salita ay tila nagpakaba sa puso ni Liwayway, ngunit may kasabay din itong kakaibang init. Pamilya. Isang salitang matagal na niyang hindi naririnig na may ganitong kahulugan. Doon nagsimula ang paglalakbay ni Liwayway sa kanyang pangarap. Araw-araw, abala siya sa kusina ng penthouse ni Gabriel, nag-e-eksperimento sa iba't ibang lutong Pinoy. Ang amoy ng adobo, sinigang, at pinakbet ay laging bumabalot sa malaking espasyo. Nagbibigay dito ng isang pamilyar at masarap na aura. Pinipili niya ang pinakasariwang sangkap. Inilalagay ang kanyang puso sa bawat paghahanda. Tila bawat ulam may isang pahina ng kanyang kwento. Isang araw, habang abala si Liwayway sa pagtikim ng bagong recipe ng laing, hindi niya napansin na may papalapit. Si Gabriel, galing sa opisina, ang kanyang suit ay bahagyang nakabukas. Tila pagod, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Ang bango. Anya, lumapit sa kusina. Ano yan, Liwayway? Laing po. Sagot ni Liwayway, medyo nahihiya. Bagong luto ko po. Para sana sa test run. Hindi nag-atubili si Gabriel. Kumuha siya ng kutsara at tinikman ang laing. Nagulat si Liwayway nang makita ang pagbabago sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay lumaki at isang ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang labi. Ito ang lasa ng lutong bahay. Anya, ang kanyang boses ay tila may halong pagkamangha. Ang sarap, Liwayway. Mas masarap pa sa mga fine dining na pinuntahan ko. Ang papuri ay tila nagpatunaw sa bahagi ng pagdududa ni Liwayway. Ito ay papuri na galing sa puso, hindi sa obligasyon. Mula noon, tila naging personal food taster ni Gabriel si Liwayway. Sa bawat bagong luto, siya ang unang nakakatikim at ang bawat papuri niya ay nagpapalakas ng loob ni Liwayway. Hindi alam ni Liwayway, ngunit si Gabriel ay lihim na gumagawa ng paraan upang matupad ang kanyang pangarap. Sa kanyang mga meetings sa mga business partners, inirerekomenda niya ang kainan ni Liway bilang caterer para sa mga events. Lihim siyang nag-i-sponsor ng maliit na pwesto sa isang food park sa Centro Luntian at nag-hire pa ng graphic artist para gumawa ng magandang logo at flyers para sa kanya. Ang lahat ay ginawa niya ng hindi direktang sinasabi kay Liwayway, para hindi masaktan ang pagmamalaki nito. Nang dumating ang araw ng soft opening ng kainan ni Liway, hindi makapaniwala si Liwayway sa dami ng taong dumating. Mga kaibigan ni Gabriel, mga colleagues, at maging ang ilang influencers ay naroon. Naghihintay na matikman ang kanyang mga luto. Ang maliit na pwesto ay napuno ng tawanan. Masarap na amoy ng pagkain at mga papuri. Si Liwayway, abala sa kusina, ay hindi maiwasang mapaluha sa tuwa. Naramdaman niya ang matinding pagtupad ng isang pangarap. Ang galing mo, Liwayway, anang isang boses sa kanyang tabi. Si Gabriel, ngumiti siya sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Lahat ng pinaghirapan mo, sulit na sulit. Naramdaman ni Liwayway ang init sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman naisip na may taong maniniwala sa kanya ng ganito. Isang taong handang sumuporta ng walang hinihinging kapalit.
Isang linggo matapos ang matagumpay na soft opening, napagdesisyonan ni Gabriel na ilabas ang buong pamilya para mag-relax. Isang araw sa parke. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay presko. Si Hiraya at Silas ay masiglang nagtatakbuhan sa damuhan. Hinahabol ang mga paru-paro. Si Gabriel, sa kabila ng kanyang business attire, ay masayang nakikipaglaro sa mga bata. Buhat-buhat si Silas, pinapatawa si Hiraya. Ang kanyang tawa ay malakas at taos puso. Isang tunog na bihira niyang marinig mula sa kanya noon. Pinanood ni Liwayway ang eksena, ang kanyang mga anak na ngayon ay masaya, malusog at may kasamang ama-amahan na tila anghel sa kanilang paningin. Si Gabriel, na dating isang malayo at seryosong bilyonaryo, ay ngayon ay isang masayang ama. Ang kanyang puso ay tila bumubukas. Ang larawang yon ay tila isang pamilyang perpekto, isang pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Ang kanyang puso ay kumikirot sa kakaibang init. Ito ba ang pag-ibig? Ang kapayapaan? Ngunit sa likod ng lahat ng kaligayahan, isang anino ang nananatili sa sulok ng isip ni Liwayway. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa rin ganap na naghihilom. Ang takot na baka ang lahat ng ito ay panaginip lang na anumang oras ay maglalaho. Habang naglalakad, pabalik sa sasakyan, kasama ang kanyang mga anak at si Gabriel, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at doon sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, nakita niya ang isang lalaki. Nakatayo ito, nakasuot ng itim na suit, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalim sa kanila, lalo na kay Liwayway. Ang kanyang mga titig ay tila may matinding kalkulasyon, walang bahid ng kabaitan o pag-aalala. Isang pamilyar na pangamba ang bumalot kay Liwayway. Kasabay niyon, habang papasok si Gabriel sa sasakyan, nagring ang kanyang telepono. Ang ekspresyon ng kanyang muka ay biglang nagbago. Mula sa kasayahan ay napalitan ng pag-aalala. Sige, pupunta ako. Ang marahang tugon niya sa kausap. Malaking problema ba? Ang sagot sa kabilang linya ay tila mas nagpatindi sa kanyang pag-aalala. Ang tawag sa telepono ay tila pamilyar na tunog na bumabalik sa realidad ni Gabriel. Ang tunog ng trabaho, ang tunog ng mga problema. Ang mukha niya na kanina'y punong-puno ng kagalakan habang naglalaro kasama sina Hiraya at Silas ay biglang nagbago. May malaking problema. Ito ang boses ng kanyang personal assistant, si Mang Tonyo, na halos hindi na mabigkas ang mga salita sa matinding pag-aalala. Sige, pupunta ako. Ang marang tugon niya habang pinipilit na hindi marinig ni Liwayway ang pagkabahala sa kanyang tinig. Isang sulyap sa lalaking nakatayo sa ilalim ng puno kanina ay muling bumalik sa kanyang isip. Kinabukasan, sa isang boardroom na pinapalamutian ng mga mamahaling sining, muling nagharap si Gabriel at ang lalaking iyon, si Rico Valenzuela. Ang kanyang presensya ay tila isang makapal na ulap na bumalot sa silid, nagbigay ng bigat sa bawat paghinga. Si Rico ay nakilala hindi lamang bilang isang mayaman na negosyante, kundi pati na rin sa kanyang mapanlinlang na taktika at walang habas na pagpapahirap sa kanyang mga kakumpetensya. Ang kanyang gandang ngiti ay tila isang balatkay, nagtatago ng isang mapanirang pag-iisip. Gabriel, bati ni Rico. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagmamataas. Hindi ko inaasahan na dito tayo magtatagpo muli. Akala ko ay abalala ka sa mga bagong proyekto mo. Ang kanyang mga mata ay nanunuya, tila may alam na hindi alam ni Gabriel. Nagkakamali ka. Kalmadong sagot ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga ugat ay tila nagpupumilit na lumabas. Ang sentro luntian ay aking pagmamay-ari at ang bawat negosyong nandito ay aking pananagutan. Nagsimula ang meeting at tulad ng inaasahan,
Puno ito ng pagmamataas at pambabastos mula kay Rico. Sinubukan niyang ipahiya si Gabriel sa harap ng ibang mga board members. Binanggit ang ilang balita tungkol sa isang bagong negosyo na tila lumalago ng mabilis sa loob ng Sentro Luntian, na tila nagpapahiwatig na may koneksyon si Gabriel dito. Ang kanyang mga titig ay palipat-lipat kina Gabriel at sa kanyang mga kamay, tila naghahanap ng kahinaan. Nagtagal ang meeting at sa huli, umalis si Gabriel na may matinding galit at pagdududa. May mali. May hindi tama sa kilos ni Rico. Sa tanghali, habang binibisita ni Gabriel ang kainan ni Liway, na ngayon ay lumalago na, doon niya nakita ang pinagmulan ng kanyang pagkabahala. Si Rico Valenzuela, nakaupo sa isa sa mga upuan sa food park, nag-iisa habang si Liwayway ay abala sa pagluluto. Lumapit si Rico sa counter at sa kanyang boses ay may bahid ng pagkakilala. Liwayway, hindi ko inakalang dito kita makikita muli. Anya, ang kanyang boses ay malakas, sapat upang marinig ng ibang tao. Ang galing mo pa rin magluto, parang dati. Napatigil si Liwayway. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng kawali at sandok, ay biglang nanginginig. Ang kanyang mukha ay namutla. At ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at matinding pagkalito. Rico, ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ano Liwayway? Hindi mo na ba ako naaalala? Tanong ni Rico. Ang kanyang nangiti ay mas lalo pang lumapad. O sadyang ayaw mo lang akong maalala? Narinig ni Gabriel ang usapan at ang kanyang dugo ay tila kumulo sa galit. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila magkakilala sila? Agad na lumapit si Gabriel sa counter. Hinarangan si Rico. May problema ba rito? Anya, ang kanyang boses ay matigas. Walang problema, Gabriel. Nagkakamustahan lang kami ng isang matagal ng kaibigan. Sagot ni Rico. Ang kanyang nangiti ay lalo pang naging mapanguyam. Di ba, Liwayway? Marami tayong pinagsamahan. Umalis ka na, Rico. Ang sigaw ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at takot. Wala na tayong pag-uusapan? Umalis si Rico, ngunit bago siya umalis, tiningnan niya si Gabriel ng matalim. Mag-ingat ka, Gabriel. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mga salitang yon ay tila isang babala, isang banta. Nang gabing iyon, matapos matulog sina Hiraya at Silas, naramdaman ni Gabriel ang matinding pagkabahala ni Liwayway. Nakaupo ito sa sofa, malayo ang tingin, at ang kanyang mga mata ay namumugto. Hindi niya nakinaya ang pagdududa. Liwayway, ano ba ang sinabi ni Rico sa'yo kanina? Tanong ni Gabriel. Lumapit at umupo sa tabi niya. Magkakilala ba kayo? Sino siya sa buhay mo? Napatingin si Liwayway kay Gabriel at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Nagsimula siyang umiyak, mahina sa una, hanggang sa lumakas ang kanyang paghikbi. Siya ang ama ni Silas. Ang halos hindi marinig na tugon niya. Ang kanyang tinig ay basag. Siya ang lalaking nangako sa akin ng lahat. Pero iniwan ako nang malaman niyang buntis ako. Ginawa niya akong tanga. Gabriel, ginawa niya akong laruan. Nagulat si Gabriel. Ang pangalan ni Rico, ang kanyang mukha, ang kanyang mga titig, lahat ay bumalik sa kanya. Siya ang lalaking nanakit kay Liwayway. Siya ang dahilan ng kanyang pagdududa, ng kanyang takot sa mga mayayaman. Ang galit ay unti-unting bumubukal sa dibdib ni Gabriel, ngunit kasabay niyon ay ang kirot ng pagkadismaya. Bakit hindi niya sinabi agad? Bakit niya itinago ang napakalaking lihim na ito? Niyakap ni Gabriel si Liwayway, hinayaan siyang umiyak sa kanyang balikat. Sa kabila ng pagtatago ni Liwayway, ang sakit na nararamdaman niya ay tunay. Ngunit sa kanyang isip, isang pangamba ang unti-unting lumalaki. Alam na ni Rico kung nasaan si Liwayway
Alam na niya ang tungkol kina Hiraya at Silas at kilala niya si Rico. Hindi ito titigil sa pagpapakita lang ng mukha. May mas malalim na plano si Rico. Kailangan mong mag-ingat, Liwayway. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi titigil si Rico. Mayroon siyang balak. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, ngunit para kay Liwayway, ang kanyang mundo ay tila nababalutan pa rin ng madilim na ulap. Ang huling gabi ay puno ng pagluha at pag-amin sa kanyang nakaraan kay Gabriel. Ang sakit ng pagbaliktad ng kanyang tiyan, ang pakiramdam ng kahihiyan at takot ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Kahit niyakap siya ni Gabriel, kahit naramdaman niya ang sinisiridad sa pag-aalala nito, ang bigat ng kanyang lihim ay nanatiling mabigat. Alam niya, hindi ito magtatapos sa pag-amin lamang. Nang araw na yon, mas pinili ni Liwayway na maging abala sa kainan ni Liway. Sa gitna ng ingay ng mga kumakain at ang bango ng kanyang mga niluluto, sinikap niyang kalimutan ang pangamba. Si Hiraya ay masayang nakikipaglaro sa mga bata sa food park, habang si Silas ay mahimbing na natutulog sa kanyang baby carrier sa tabi ng counter. Ang mga ngiti ng kanyang mga anak ang tanging liwanag sa kanyang naguguluhang isip. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na naglaho nang lumapit ang isang pamilyar na anino. Si Rico Valenzuela. Nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang ngiti ay tila isang tigre na nakakita ng biktima. Ang bawat hakbang niya ay tila bumibigat sa sahig at ang presensya niya ay nagdulot ng lamig sa buong food park. Liwayway, nagkita na naman tayo. Ang bati ni Rico, ang kanyang boses ay malakas, puno ng panunuya. Tila ang tadhana nga ay mapaglaro. May kinuha siyang sobre mula sa kanyang briefcase. Bumalik ako, hindi para balikan ka, kundi para sa anak ko. Napatigil si Liwayway. Ang kanyang mga kamay, na hawak ang ladle, ay nanginginig. Ano ang sinasabi niya? Hindi ba't malinaw na itinaboy niya si Rico sa kanyang buhay? Huwag kang magkunwari na hindi mo alam, Liwayway. Patuloy ni Rico, ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. Alam kong alam mo, si Silas, anak ko siya. At ngayon, ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya. Doon na inabot ni Rico ang mga papeles kay Liwayway, isang DNA test result, at isang legal na custody petition. Ang mga mata ni Liwayway ay lumaki, puno ng matinding pagkabigla at takot. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makahinga. Ang nakaraan, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, ay hindi lang bumalik, kundi handa pang sirain ang bago niyang nasimulan. Hindi. Ang tanging lumabas sa kanyang labi, mahina, tila panaginip. Hindi. Ayoko. Ayaw? Hindi ito tungkol sa gusto mo, Liwayway. Anang Rico, ang kanyang boses ay tila bumulong na may pagbabanta. Alam ko ang sitwasyon mo. Wala kang laban sa akin. Ang perang mayroon ako ay kayang bilhin ang anumang hustisya sa bansang ito. Ang perang mayroon si Gabriel, hindi kasing lakas ng gusto ko. Ipinahiwatig niyang gagamitin niya si Silas para guluhin si Gabriel. Hindi na kinaya ni Liwayway. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Naramdaman niya ang pagkahilo, at bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, bumagsak siya sa sahig, walang malay. Ang sobre na hawak niya ay lumipad, at ang mga papeles ay kumalat sa lupa. Nang magising si Liwayway, nakahiga na siya sa malambot na kama sa penthouse ni Gabriel. Si Manang Elena ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang sakit sa ulo ni Liwayway ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ang mas bumibigat. Anong nangyari? Mahinang tanong niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nahimatay ka raw, Ineng, sagot ni Manang Elena. At si Sir Gabriel,
Siya ang nagdala sa iyo dito. Nag-aalala siya ng husto sa iyo. Sa salitang Gabriel, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga papeles, si Rico, si Silas, ang kanyang pagtatago, ang kanyang pagtataksil sa tiwala ni Gabriel. Ang takot na mawala si Silas ay tila isang malaking halimaw na bumabalot sa kanya. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala, ngunit mayroon ding matinding sakit. Sakit ng pagtataksil. Lumapit siya sa kama at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga custody petition na iniwan ni Rico. Liwayway, anya, ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagkabigo. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Ang tanong na yon ay tila bumutas sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay umaagos nang walang humpay. Natakot ako, Gabriel. Ang hikbi niya. Natakot ako na iwan mo ako. Natakot ako na husgahan mo ako. Natakot ako na mawala ang lahat ng ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasalaysay niya ang lahat. Ang pananakit ni Rico, ang kanyang pambubuli, ang kanyang pag-alis, at ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat. Ang pagmamalaki at kahihiyan ay nagsama-sama, gumagapos sa kanyang dila. Tumingin si Gabriel sa kanya, at sa kabila ng sakit, nakita ni Liwayway ang isang bahid ng pag-unawa. Naramdaman niya ang pagkahati ng puso ni Gabriel. Sa isang banda ay ang pagtataksil, sa kabilang banda ay ang habag. Ngunit hindi ito nagtagal. Isang linggo matapos ang insidente sa food park, isang legal na sobre ang dumating sa penthouse. Ito ay para kay Gabriel at Liwayway. Ang pangalan ni Rico Valenzuela ay nasa tuktok ng papeles. Ito ay isang formal na petition para sa custody ni Silas. Sa pinakababang bahagi ng pahina, sa isang matapang na font, ay nakasulat ang isang nakababahalang pangungusap. Isang hamon na tila sumasalpok sa kanilang dalawa. Tingnan natin kung sino ang mas malakas ang pera sa laban na ito. Ang banta ay malinaw. Ang digmaan ay nagsimula na. Ang subpena mula kay Rico ay hindi lamang isang simpleng papeles. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Si Gabriel, na sanay sa matitinding laban sa negosyo, ay handang-handa sanang salulubungin ito ng buong tapang. Ngunit ang laban na ito ay iba. Hindi lang tungkol sa pera o reputasyon, kundi tungkol sa isang pamilya. Isang pamilyang unti-unti niyang natutunang mahalin. At ang katotohanang inilihim ni Liwayway, ang lahat ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Kahit gaano pa niya subukang intindihin ang takot nito. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Ang atmosphere ay mabigat, puno ng tensyon. Si Liwayway, na nakasuot ng simpleng kasuotan, ngunit may dignidad, ay nakaupo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tapat nila ay si Rico Valenzuela, na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang ngiti ay mapanlinlang. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Kasama niya ang isang grupo ng mga abogado na tila handang sakmalin ang lahat. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Rico ay walang habas na binaluktot ang katotohanan. Binanggit ang nakaraang buhay ni Liwayway sa ilalim ng tulay. Pinalalabas na siya ay isang irresponsableng ina. Binanggit din ang kanyang relasyon kay Gabriel. Pinipilit na ito ay base lamang sa pera. At pagnanasa, ang bawat salita ay tila isang sundang na humihiwa sa pagkatao ni Liwayway. At sa kabila ng pagpipigil ni Gabriel, naramdaman niya ang matinding galit na bumubukal sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang pagkalalaki, ang pagiging protektor. Ngunit ang bawat akusasyon ay tila humahampas din sa kanyang reputasyon. Ang Ginoong Gabriel Sinag ay isang bilyonaryo na sanay sa pagbili ng mga bagay. Ang sabi ng abogado ni Rico, ang kanyang boses
ay malakas at mapanguyam. Paano natin masasabi na ang kanyang malasakit ay tunay at hindi lamang isang hobby para sa kanya ang pagtulong sa isang mahirap na pamilya? Ang mga salitang yon ay tila tumama sa kanyang ulo. Hobby? Naramdaman ni Gabriel ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Hindi lang sa galit, kundi sa isang kakaibang kirot na tila kumakalat mula sa kanyang puso. Pinilit niyang maging kalmado, huminga ng malalim, ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Kinailangan niyang humingi ng tawad at lumabas sandali upang uminom ng tubig. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganoong sakit, ngunit pinili niyang ipagwalang bahala. Marahil ay stress lang. Sa pagbalik niya, mas nagulat siya nang marinig niya ang abogado ni Rico na tinatanong si Liwayway tungkol sa financial status nito bago niya makilala si Gabriel. Ang layunin ay malinaw, upang ipakita na si Liwayway ay naging dependent kay Gabriel at ang kanyang kainan ni Liway ay produkto lamang ng pera nito. Matapos ang pagdinig, umuwi sila sa penthouse. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Pareho silang pagod at puno ng emosyon. Ang presyon mula sa trabaho ni Gabriel, kasama ang emosyonal na pasanin ng kaso, ay tila sumisipsip sa kanyang enerhiya. Ang mga deadline sa kanyang mga proyekto ay naghihintay, ngunit ang isip niya ay laging bumabalik sa korte. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Gabriel sa kanyang opisina sa penthouse, napansin niya ang tahimik na presensya ni Hiraya. Nakatayo ito sa pinto. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Kuya Gabriel, ang marang tawag ng bata. Galit ka po ba sa amin ni nanay? Bumaba si Gabriel sa kanyang upuan, lumuhod sa harap ng bata. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, parang malungkot po kayo palagi. Ang tugon ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila may takot. Tsaka po, sabi ng kaibigan ko, baka po iwan niyo rin kami tulad ng tatay ni Silas. Di ba po? Di ba po hindi niyo kami iiwan? Ang huling bahagi ay tila isang pakiusap, isang takot na tanong mula sa isang inosenteng puso. Niyakap ni Gabriel si Hiraya ng mahigpit. Hinding-hindi ko kayo iiwan, Hiraya. Ang tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad, ngunit sa likod ng kanyang isip, ang mga salita ng kaibigan ni Hiraya ay tila bumalik sa kanya, isang paalala sa kanyang sariling takot. Ang takot na muling makaranas ng pagkawala. Ang takot na baka ang lahat ng ito ay mawala sa kanya. Kahit ginawa ni Gabriel ang lahat upang ipakita kay Hiraya na hindi siya aalis, ang tensyon sa pagitan nila ni Liwayway ay lumalaki. Ang pagtatago ni Liwayway ng nakaraan at ang pagiging masyadong protective niya sa sarili ay tila bumubuo ng pader sa pagitan nila. Isang gabi, nang matapos ang isa pang matinding araw sa korte, nagsimula silang magtalo. Bakit mo pa rin ginagawa ito, Liwayway? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Kaya ko namang tulungan ka. Bakit hindi mo lang sabihing oo? Dahil hindi ko kailangan ang limos mo, Gabriel. Ang sigaw ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Alam kong meron kang mabuting intensyon, pero masyado kang nanghihimasok. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Nanghihimasok? Ang galit na tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay lumakas. Iniwan mo ang mga anak mo sa ilalim ng tulay. Hinayaan mo silang magutom. Anong gusto mong gawin ko, Liwayway? Wayway. Hayaan ko na lang kayong mapahamak. Ako ang ina nila. Alam ko ang ginagawa ko. Ang sigaw ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay galit na galit. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mangyayari ito. Wala sana si Rico sa buhay namin ngayon. Ang mga salitang yon ay tila sumalpok sa dibdib ni Gabriel. Hindi siya nagligtas ng isang pamilya. Sinira niya ang buhay nila. Ang kanyang puso ay kumikirot ng matindi. Hindi lang sa galit,
kundi sa isang matinding sakit sa pisikal. Napaatras siya. Hinahawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Gabriel, ang tawag ni Liwayway, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Napansin ang pagbabago sa mukha ni Gabriel. Ngunit huli na, ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang malaking pako na bumaon sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mundo ay tila umikot. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Liwayway. Puno ng takot. Kasabay niyon, isang email ang dumating sa kanyang telepono na nakalatag sa sahig. Isang balita mula sa kanyang abogado. Si Rico Valenzuela ay pansamantalang nagwagi sa kanyang petition for custody. Ang sigaw ni Hiraya, ang tanging naririnig ni Liwayway habang nakatingin siya sa bumagsak na si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga matatalim na salitang binitawan niya kanina ay tila bumalik sa kanya. Isang mapait na paalala ng kanyang galit at pagdududa. Walang oras para sa pagsisisi. Kailangan niyang kumilos. Hiraya, anak, tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo! Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may awtoridad. Agad namang tumakbo si Hiraya. Umiiyak, papunta sa telepono. Lumuhod si Liwayway sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hinawakan ang pulso nito, mahina ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay namumutla. Gabriel, gumising ka. Hindi mo ako pwedeng iwan. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay, bumabagsak sa mukha ni Gabriel. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya. Ang ingay ng sirena ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Liwayway. Sumama siya sa ambulansya. Hawak ang kamay ni Gabriel ng mahigpit. Tila ayaw itong pakawalan. Si Hiraya ay naiwan sa pangangalaga ni Manang Elena. Umiiyak at takot na takot. Sa ospital, ang mga doktor at nurse ay abala sa paligid ni Gabriel. Ang bawat salita nila ay tila lumulutang sa hangin. Hindi maintindihan ni Liwayway. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling puso na halos bumagsak sa kaba. Ilang oras ang lumipas at doon lumabas ang isang doktor. Miss Malaya, ang bati ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Si Mr. Sinag po ay inatake sa puso. Meron po siyang congenital heart defect na matagal na niyang itinatago. Na-stress po siya ng sobra at ito ang naging dahilan ng kanyang atake. Kailangan po niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Nagsimulang umikot ang mundo ni Liwayway. Congenital heart defect, inatake sa puso, ang lalaking kinagalitan niya kanina. Ang lalaking sinigawan niya ay nagtatago ng isang malaking pasakit. Ang sakit at pagsisisi ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya, sumakop sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa kanya, isang mapait na alaala ng kanyang kamalian. Umupo si Liwayway sa tabi ng kama ni Gabriel. Hawak ang kanyang kamay na malamig at walang buhay. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Gabriel, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit nangyari ito sa'yo. Sa loob ng ilang oras, umiyak lang si Liwayway. Sinimulan niyang alalahanin ang lahat. Mula sa unang pagkikita nila sa ilalim ng tulay ng pag-asa, ang kanyang walang humpay na pagtulong, ang kanyang pagiging ama, kina Hiraya at Silas, at ang kanyang mga ngiti na bihira niyang makita noon. Naisip niya ang kanyang pangarap na kainan ni Liway na hindi sana matutupad kung hindi dahil sa pagtulong ni Gabriel. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal
na unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Isang pagmamahal na itinago niya sa likod ng kanyang pagdududa at pag-iingat. "Huwag ka munang susuko, Gabriel," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang malay na mukha ni Gabriel. "Hindi ko kaya kung mawawala ka. Hindi kaya ng mga anak mo. Kailangan ka namin." Biglang bumukas ang pinto. Si Rico Valenzuela. Nakasuot ng puting damit, tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit ang kanyang nangiti ay tila demonyo at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. "O liwayway," anya. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng panunuya. "Hindi ko inakalang dito tayo magtatagpo. Tila ayaw kang lubayan ng malas." May kinuha siyang phone mula sa kanyang bulsa. "Tingnan mo, liwayway. Nagpadala ang abogado ko ng balita. Pansamantala akong nagwagi sa custody ni Silas. Mukhang wala ka talagang laban sa akin. Hindi mo kayang magkaroon ng pera at pag-ibig ng sabay." Nagsimulang kumulo ang dugo ni Liwayway. Ang kanyang galit ay mas matindi pa sa anumang galit na kanyang naramdaman. Tumingin siya kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Hindi na siya ang dating Liwayway na takot at puno ng pagdududa. Ang pagkakataong ito, ipaglalaban niya. "Rico," ang mariing tugon ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng pagbabanta. "Hindi pa tapos ang laban. Hindi mo kayang bilhin ang lahat. Hindi mo kayang bilhin ang pagmamahal. At hinding-hindi ko ipagbibigay si Silas sa'yo. Hinding-hindi." Umalis si Rico. Ang kanyang ngiti ay hindi na gaanong mapanlinlang. Tila nagulat sa pagbabago ng Liwayway. Naiwan si Liwayway na nakaupo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya matatakot. Hindi na siya magtatago. Gagawin niya ang lahat upang ipaglaban ang kanyang pamilya. Si Gabriel, si Hiraya at si Silas. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ng abogado. "Hello, attorney." Anya, ang kanyang boses ay matatag. "Liwayway, malaya po ito. Hindi po ako susuko. Mayroon po akong mga sasabihin sa inyo tungkol kay Rico Valenzuela. Ang mga bagay na hindi niyo pa alam." Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gabriel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Sa gitna ng dilim, isang panalangin ang binubuo niya. Isang panalangin para sa kanilang pamilya. Ang mga salita ni Rico, ang kanyang panunuya, ay tila naging gasolina na nagpaalab sa galit at determinasyon ni Liwayway. Hindi na siya ang dating babaeng nagtatago sa ilalim ng tulay o ang inang takot sa paghusga ng mundo. Ngayon, meron siyang ipaglalaban, hindi lang para sa kanyang mga anak, kundi para sa kanyang pagkatao at para sa lalaking nasa loob ng silid na yon, na ngayon ay halos walang malay dahil sa kanyang sariling mga kasinungalingan at pagdududa. Agad siyang kumilos. Kinaumagahan, maaga pa man ay nakikipag-ugnayan na siya sa kanyang abogado. Hindi lang niya sinabi ang mga karanasan niya kay Rico noon, kundi pati na rin ang lahat ng alam niyang irregularidad sa mga negosyo nito. Naalala niya ang mga sabi-sabi noon sa kanilang lugar, ang mga taong nawalan ng lupa dahil sa panlilinlang ni Rico. Naging imbestigador siya sa sarili niyang paraan. Lumalabas ng ospital paminsan-minsan habang natutulog si Gabriel upang maghanap ng mga taong maaaring makatulong. Naglakbay si Liwayway sa iba't ibang sulok ng Maynila. Nakikipag-usap sa mga dating kapitbahay, sa mga taong nabiktima ni Rico noon. Sa simula, marami ang ayaw magsalita, takot sa impluensya ni Rico. Ngunit sa bawat pagbabahagi ni Liwayway ng kanyang kwento, ng kanyang sakit, unti-unting lumalabas ang mga anino ng nakaraan. Isang matandang magsasaka ang nagsalaysay kung paano inagaw ni Rico ang kanyang lupa. Isang dating kasamahan ni Rico sa trabaho na matagal nang kinikimkim ang galit, ang naglakas loob na magbigay ng mga files at ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Rico. Mga piraso ng impormasyon, maliliit na hibla
ay unti-unting bumubuo sa isang malaking web ng panlilinlang. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi nakalimutan ni Liwayway si Gabriel. Sa bawat pagbalik niya sa ospital, nauupo siya sa tabi nito. Hawak niya ang kanyang kamay at nagsasalita siya ng walang humpay. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay, ang kanyang mga natuklasan. Ikinuwento niya rin ang kanyang mga pangarap para kina Hiraya at Silas at kung paano naging bahagi ng mga pangarap na yon si Gabriel. Gabriel, bulong niya isang gabi, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat itinago ang lahat. Natakot ako na baka hindi mo ako tanggapin kapag nalaman mo ang lahat ng baho ng nakaraan ko. Pero ngayon, alam ko na. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang iyon ay tila nagpalaya sa kanyang puso. Isang pag-amin na matagal niyang kinimkim. Naramdaman ni Gabriel ang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Dahan-dahan, unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo. Ngunit nakikita ni Liwayway ang pagkilala sa kanyang mga mata. Liwayway, ang mahinang tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ikaw ang binhi ng aking pag-asa. Ngumiti siya ng bahagya. Isang nangiting puno ng pagod ngunit may sinseridad. Ako ang humihingi ng tawad dahil hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa sakit ko. Natakot akong baka tingnan mo ako na mahina. Patawarin mo ako, Liwayway. Ang pag-amin na yon ay tila naghilom sa lahat ng sugat. Nag-iyakan silang dalawa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagpapatawad at pagtanggap. Doon, sa gitna ng silid ng ospital, ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalan, hindi sa pamamagitan ng matatamis na salita, kundi sa pag-amin ng kanilang mga kahinaan at sa pagtanggap sa isa't isa. Habang unti-unting lumalakas si Gabriel, kahit nasa ospital pa rin siya, hindi siya tumigil sa pagtulong. Sa kanyang kama, gamit ang kanyang telepono at laptop, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang kaalaman sa business world. Nagbigay siya ng mga leads kay Liwayway. Nag-ugnay sa kanya sa mga matatalinong abogado at mga investigador na dati niyang nakatrabaho. Ang kanyang isip na dating abala sa mga corporate deals ay ngayon ay nakatuon sa pagtulong kay Liwayway na labanan ng hustisya. Sa huling pagdinig sa korte, ang mga bagong ebidensya na natipon ni Liwayway sa tulong ni Gabriel ay inilatag sa mesa. Ang bawat pahina ay tila isang malaking pako na tumatama sa kabaong ng kasinungalingan ni Rico Valenzuela. Ang mga testimonya ng mga taong nabiktima niya noon, ang mga dokumento ng ilegal na transaksyon at ang DNA test na nagpapatunay na siya nga ang ama ni Silas. Ngunit sa isang konteksto ng panlilinlang at pag-abandona, nabaluktot ang mukha ni Rico. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigla. Ang kanyang mga abogado ay tila walang magawa. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyag na. Nang matapos ang pagdinig, habang papalabas si Liwayway ng korte, kasama ang kanyang abogado, isang ingay ang narinig nila. Sirena ng pulis. Isang grupo ng mga officers ang pumasok sa gusali. Agad nilang pinuntahan si Rico Valenzuela na noon ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang abogado. Mr. Rico Valenzuela, inaresto ka namin sa kasong pandaraya, panggagahasa at iba pang iligal na transaksyon sa negosyo, ang sabi ng police officer habang inilalagay ang posas kay Rico. Ang mukha ni Rico ay namutla. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang buong kaharian ay gumuho sa isang iglap. Ang kaso niya para sa custody ni Silas ay agad na ibinasura. Siya ay tuluyang nabunyag at nawalan ng lahat ng karapatan. Tumingin si Liwayway sa papalabas na si Rico. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang hustisya ay natupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, isang malaking hamon pa rin ang naghihintay sa kanila. Si Gabriel, ang kanyang sakit,
ang kanyang recovery. Ang laban na ito ay isang panalo, ngunit ang pinakamalaking laban para sa kanila ay ang paghihilom at ang pagbuo ng isang pamilya. Ang mga ilaw ng ospital ay unti-unting lumabo sa paningin ni Gabriel habang papalabas siya. Ang hangin sa labas ay tila sariwa at bagong-bago na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang mundo ay naging puti at sterile. Ngayon, sa wakas, siya ay malaya na. Ngunit ang kalayaan ay hindi lamang sa paglabas ng ospital. Ito ay sa pagtanggap sa kanyang sakit at sa pag-amin ng kanyang pagmamahal. Ang lahat ng nangyari, ang laban kay Rico, ang kanyang pag-atake sa puso, ang pag-amin ni Liwayway, ay tila naglinaw sa kanyang pananaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa mga taong nagmamahal sa iyo. Pagdating sa penthouse, isang mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Si Hiraya, na ngayon ay mas masigla at nakangiti, ay agad na tumakbo sa kanya, mahigpit siyang niyakap. Kuya Gabriel, akala ko po hindi ka na babalik. Ang sigaw ng bata, ang kanyang mga mata, ay puno ng luha ng tuwa. Kasunod niya si Silas, na ngayong nakakapaglakad na ng mag-isa, ay lumapit din sa kanya at mahina siyang niyakap sa binti. Sa likod ng mga bata, nakatayo si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ang kanyang nangiti ay mas totoo kaysa kailanman. Salamat sa Diyos at ligtas ka na, Gabriel, ang marahang bulong ni Liwayway habang niyakap siya ng mahigpit. Ang init ng kanyang yakap ay tila nagpagaling sa lahat ng sugat ni Gabriel. Sa sandaling iyon, alam niya na hindi na niya kayang mabuhay nang wala sila. Ang pamilyang ito na hindi niya inaasahan ay ang lahat ng kailangan niya. Makalipas ang ilang araw ng pagpapahinga at pagpapalakas sa bahay, isang hapon, dinala ni Gabriel si Liwayway sa isang lugar na puno ng matinding kahulugan para sa kanila, ang tulay ng pag-asa. Ngunit ngayon, wala na ang mga karton at ang amoy ng kanal. Ang lugar ay malinis at ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ito ang lugar kung saan sila unang nagkita, kung saan nagsimula ang lahat. Liwayway, anya, habang nakatayo sila sa ilalim ng tulay, kung saan siya unang humingi ng gatas para kay Silas, ang puso ni Gabriel ay bumibilis. Mula noon, nagbago ang buhay ko. Ang buhay na akala ko ay kumpleto na, ay naging walang kabuluhan. Pero nang makita ko kayo, nang makita ko si Hiraya at si Silas, nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Lumuhod si Gabriel, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay isang simpleng singsing, ngunit ang halaga nito ay mas matimbang kaysa sa anumang diamante sa mundo. Liwayway malaya, anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Will you be my wife? Will you be part of my family? Ang pamilyang ito na kayo ang nagbigay kahulugan. Nagulat si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Gabriel, ang marahang tugunin niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Gabriel. Maraming beses na oo. Niyakap ni Gabriel si Liwayway ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pa siyang sasabihin. Kinabukasan, habang magkakasama silang nag-aalmusal, kinausap niya sina Hiraya at Silas. Hiraya, Silas, anya, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto ko sana kayong maging mga anak ko. Kung papayagan ninyo ako, gusto ko sana kayong ampunin para maging opisyal na tayong pamilya. Okay lang ba sa inyo? Tumingin si Hiraya kay Liwayway at pagkatapos ay kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay rangro. Kuya Gabriel,
ang masayang sigaw niya. Tumakbo at niyakap si Gabriel ng mahigpit. Di ba po, noon, sabi ko, babayaran ko kayo paglaki ko. Ngayon, ikaw na po ang nagbabayad sa akin sa pagmamahal po. Ang mga salita ni Hiraya ay tila nagpatunaw sa puso ni Gabriel. Ang kanyang pangako na matagal nang nakalimutan ay ngayon ay natupad. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pinakadalisay na anyo ng pagmamahal. Niyakap niya si Hiraya at pagkatapos ay si Silas na ngayon ay masaya nang nakikipaglaro sa kanyang buhok. Si Liwayway ay umiiyak sa tuwa. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Mula noon, naging abala ang kanilang bahay sa mga paghahanda. Ang kasal, ang pagpapalit ng mga dokumento para kina Hiraya at Silas. Ang kainan ni Liway ay patuloy na lumalago at si Liwayway ay nagplano na rin ng mas malaking sangay. Ang bawat araw ay puno ng tawanan, pagmamahalan at pagpaplano para sa hinaharap. Ito ang pamilya na matagal nang hinahanap ni Gabriel at ang pamilya na akala ni Liwayway ay hindi na niya kailanman matatamasa. Sa isang maliit na salo-salo para ipagdiwang ang kanilang engagement, nagtipon ng ilang malalapit na kaibigan at si Manang Elena. Ang kanilang penthouse ay puno ng saya at musika. Habang nakikipag-usap si Gabriel kay Liwayway, hawak ang kanyang kamay. Bigla niyang naramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang mahinang paninikip, isang paalala sa kanyang sakit. Napangiwi siya ng bahagya, ngunit sinikap niyang itago ito. Ayaw niyang mag-alala si Liwayway. Ngunit si Liwayway, na ngayon ay mas sensitibo sa bawat kilos ni Gabriel, ay agad na napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tiningnan niya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding matinding pagmamahal at pag-unawa. Naramdaman niya ang init ng kanyang kamay at alam niya na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang kanilang pag-ibig ay haharap pa sa isang malaking pagsubok. Ang mahinang kirot na napansin ni Liwayway sa mukha ni Gabriel sa kanilang munting engagement party ay hindi lang basta isang munting detalye. Ito ay isang babala. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling nag-ibayo. Tila isang aninong sumusunod sa bawat kilos niya. Sa kabila ng kasayahan ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Kilala niya si Gabriel. Alam niya ang lalim ng sakit nito at ang kanyang ugali na itago ang lahat ng pasakit sa sarili. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila, naramdaman ni Liwayway ang kakaibang bigat sa dibdib ni Gabriel. Hindi ito ang normal na bigat ng isang businessman. Ito ay ang bigat ng sakit. Pinilit ni Gabriel na maging normal. Pinapatawa pa sina Hiraya at Silas, ngunit sa bawat tawa, tila may pilit sa kanyang mga mata. Gabriel! Ang marahang tawag ni Liwayway habang hinahawakan ng kamay niya sa ilalim ng mesa. May nararamdaman ka ba? Nagulat si Gabriel. Napatingin siya kay Liwayway at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang pag-aalala. Ngumiti siya ng bahagya, pilit. Wala, Liway. Napagod lang siguro ako sa preparations. Ngunit hindi naniniwala si Liwayway. Ang kanyang maternal instinct na noon ay ginamit niya upang protektahan ang kanyang mga anak ay ngayon ay umiiral para kay Gabriel. Hindi niya hahayaan na bumalik ang nakaraang bangungot. Sa hapon, pinilit niya si Gabriel na magpatingin sa doktor. Sa simula ay ayaw pa nito. Ngunit sa pagpupumilit ni Liwayway, pumayag din ito. Sa ospital, ang balita ay mas masahol pa sa inaakala ni Liwayway. Ang congenital heart defect ni Gabriel ay lumala at kailangan na ng agarang operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay. Ang mundo ni Liwayway ay tila gumuho muli. Ang pakiramdam ng kawalan, ng takot na mawala ang lalaking mahal niya, ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Kailangan nating maging malakas para kay Gabriel, nanay.
ang sabi ni Hiraya habang yakap siya. Ang maliit na bata ay tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Si Silas naman, sa kanyang inosenteng paraan, ay hinaplos ang pisngi ni Liwayway. Tila nagbibigay ng ginhawa. Doon nagpasya si Liwayway. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na mawala sa kanya si Gabriel. Hindi na niya hahayaan ang kanyang mga anak na mawalan ng ama muli. Nanatili siya sa tabi ni Gabriel sa loob ng ospital. Hindi umalis, kahit isang saglit. Hawak niya ang kamay nito. Nagsasalita siya ng mga matatamis na salita. Nagkukwento ng mga alaala nila. Lahat para bigyan ito ng lakas. Gabriel, bulong niya isang gabi habang mahimbing na natutulog ito. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Hinding-hindi ka namin iiwan. Ipagpapatuloy natin ang pangarap natin. Magiging pamilya tayo, magpakailanman. Sa isang pagkakataon, habang nasa waiting area si Liwayway, dumating sina Hiraya at Silas, may dalang mga drawings na makulay. Isang drawing ni Hiraya ay nagpapakita ng isang masayang pamilya. May nanay, tatay, at 2 anak. Habang sila ay nakatayo sa ilalim ng araw, ang isa naman ay drawing ni Silas, mga stick figures na magkasama, may puso sa gitna. Ipinakita ni Liwayway ang mga ito kay Gabriel. Tingnan mo, Gabriel, aniya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Si Hiraya ang gumawa nito. Ito raw ang pangarap niya. Ang pangarap nating lahat. Kaya lumaban ka, ha? Para sa kanila. Para sa atin. Ngumiti si Gabriel. Isang ngiting puno ng pagod, ngunit may determinasyon. Ang araw ng operasyon ay dumating. Ang waiting room ay tila mas maliit. Ang hangin ay mas mabigat. Hawak ni Liwayway ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Babalik ka, ha? Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Babalik ako. Ang tugon ni Gabriel, pilit nang ngumiti. Para sa'yo. Para sa kanila. Mahal na mahal ko kayo. Nang ipasok si Gabriel sa operating room, doon bumagsak ang lahat ng lakas ni Liwayway. Umiyak siya ng walang humpay, ngunit hindi siya sumuko. Umupo siya sa waiting area, nagdarasal. Sa bawat segundo, bumabalik sa kanyang isip ang lahat, ang kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ang kanyang sakit. Ngayon, nakikita niya ang lahat ng yon bilang mga hamon lamang na nagpatibay sa kanyang pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa mga matatamis na salita, kundi sa pagtanggap sa lahat ng depekto, sa pagtitiis sa lahat ng pagsubok, at sa paglaban para sa isa't isa. Habang naghihintay, napansin ni Liwayway ang isang lumang journal sa bag ni Gabriel na naiwan sa kanya. Napagdesisyonan niyang buksan ito. Doon, nakita niya ang mga pamilyar na handwriting ni Gabriel. Hindi ito mga business notes. Ito ay mga sketches ng isang gusali, mga plans para sa isang foundation. Nakasulat sa isang pahina, sinag ng pag-asa para sa mga batang tulad ni Hiraya at Silas. Para sa mga ina na tulad ni Liwayway, isang lugar kung saan ang pag-asa ay laging nandoon. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Si Gabriel, ang kanyang pagiging bilyonaryo ay hindi lang para sa sarili niya. Ang kanyang mga pangarap ay mas malalim pa sa mga gusali at pera. Ang puso niya ay mas malaki pa sa sentro luntian. Doon niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng lalaking mahal niya. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, lumabas ang doktor. Successful po ang operasyon. Anya, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit may ngiti. Ligtas na po si Mr. Sinag. Bumagsak si Liwayway sa upuan. Isang malaking buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Nagpasalamat siya sa Diyos. Ngunit mayroon pang isang huling pagsubok. Kailan po siya magigising? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hindi pa namin masabi, Miss Malaya, ang tugon ng doktor. Kailangan nating hintayin. Ang kanyang katawan
ay marami pang pinagdadaanan. Pero malakas siya. Sana ay magising siya sa lalong madaling panahon. Bumalik si Liwayway sa silid ni Gabriel. Nakahiga ito. Maputla. Ang kanyang mukha ay payapa. Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Gabriel, ngunit ang init ng kanyang pagmamahal ay nananatili sa puso ni Liwayway. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Gabriel, at doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, ibinulong niya ang lahat ng pagmamahal na kanyang nararamdaman. Gumising ka, Gabriel. Kailangan ka namin. Mahal na mahal kita. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang huni ng machine at ang tahimik na pagluha ni Liwayway. Walang kasiguraduhan kung kailan o kung magigising pa si Gabriel. Nangingibabaw ang mahinang tunog ng monitor sa katahimikan ng silid. Iyon ang naging musika ng buhay ni Liwayway sa loob ng ilang araw. Sa bawat paghinga ni Gabriel, sa bawat mahinang paggalaw ng kanyang daliri, may bagong pag-asa na sumisibol sa puso ni Liwayway. Hawak niya ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye ng mukha nito. Umaasang gigising na ito. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang libro, sa tabi ng kama, naramdaman niya ang mahinang paggalaw. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Gabriel. Malabo pa sa simula, ngunit unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin. Ang unang nakita niya ay si Liwayway. Liwayway, ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may pagod ngunit puno ng ginhawa. Nagsimulang umagos ang mga luha sa pisngi ni Liwayway. Isang luha ng tuwa, ng pasasalamat. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit, maingat upang hindi ito masaktan. Gabriel, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ilang saglit pa, pumasok sina Hiraya at Silas. Ang kanilang mga mukha ay nagningning sa tuwa. Nang makita si Gabriel na gising na, tumalon si Hiraya sa kama, niyakap si Gabriel ng mahigpit. Kuya Gabriel, akala ko po hindi ka na babalik. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. Bumalik ako, Hiraya. Bumalik ako para sa inyo, para sa pamilya natin. Ang pakiramdam ng paggising ay tila pagkabuhay muli. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay masakit. Ngunit ang init ng mga yakap ni Liwayway, Hiraya at Silas ay sapat upang mawala ang lahat ng hapdi. Tiningnan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang Liwayway, ang kanyang Hiraya, ang kanyang Silas. Sila ang dahilan kung bakit siya lumaban. Sila ang kanyang pag-asa. Liwayway, anya, ang kanyang boses ay mahina pa rin. Ang journal ko, nakita mo ba? Tumango si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Nakita ko, Gabriel, ang sinag ng pag-asa. Ang pangarap mo. Napakaganda, Gabriel. Alam kong matutupad natin yan. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting malalim at puno ng pasasalamat. Salamat, Liway. Salamat sa pagiging malakas. Salamat sa pagiging pag-asa ko. Mula noon, ang paggaling ni Gabriel ay naging isang paglalakbay ng pagmamahal at paghilom. Araw-araw, nandoon si Liwayway, nagbabantay, nag-aalaga. Si Hiraya at Silas ay laging dumadalaw, nagdadala ng mga drawings at mga kwento. Ang kanilang tahanan sa penthouse ay unti-unting napuno ng tawanan at sigla. Hindi na isang malaking espasyo ng katahimikan. Ilang buwan ng buwan ang lumipas. Ganap nang nakarecover si Gabriel. Ang kanyang puso ay mas malakas na ngayon, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang lahat ng nakaraan ay naging aral, nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. At dumating ang araw na matagal na nilang pinaplano. Ang kanilang kasal. Ito ay isang simpleng seremonya sa isang garden na napupuno ng mga sariwang bulaklak. Walang labis na palamuti, walang extravagant na gastos. Ang mga guest ay ang kanilang malalapit na kaibigan, si Manang Elena
at ang ilang mga tauhan ni Gabriel na naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Si Liwayway, nakasuot ng isang simpleng puting gown, ay tila isang anghel. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa araw. Si Hiraya at Silas, na ngayon ay opisyal ng may apelyidong Sinag, ay ang kanilang mga flower girl at ring bearer. Masaya silang naglalakad sa aisle. Dala-dala ang mga singsing at ang mga bulaklak. Nang magtagpo ang mga mata ni na Gabriel at Liwayway, tila tumigil ang mundo. Ang lahat ng hirap, lahat ng pagsubok ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pangako sa isa't isa. Liwayway, mahal ko. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mula sa araw na nakita kita, sa ilalim ng tulay ng pag-asa, alam kong may kakaiba sa iyo. Binago mo ako. Binigyan mo ng kulay ang aking mundo. Binigyan mo ako ng pamilya. Pangako ko, mamahalin kita. Poprotektahan ka. At laging nandyan para sa iyo at sa ating mga anak. Sa hirap at ginhawa, hanggang sa huling hininga. Nagsimulang umiyak si Liwayway, ngunit ang kanyang mga luha ay mga luha ng tuwa. Gabriel, mahal ko. Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko inakalang matatamasa ko pa ang ganitong kaligayahan. Ikaw ang nagbalik ng pag-asa sa akin, nagturo sa akin na maniwala muli. Pangako ko, mamahalin kita, susundin ka, at laging magiging tapat sa iyo at sa ating mga anak. Sa hirap at ginhawa, magpakailanman. Nang maghalikan sila, ang lahat ay nagpalakpakan. Ang mga hiyawan at tawanan ay tila musika sa kanilang pandinig. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay bilang isang pamilya. Hindi nagtagal. Tinupad ni na Gabriel at Liwayway ang kanilang pangarap, ang Sinag ng Pag-asa Foundation. Itinatag nila ito malapit sa tulay ng pag-asa kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay isang sentro para sa mga batang lansangan, para sa mga ina na nangangailangan ng tulong, para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Si Liwayway, sa kanyang kainan ni Liway, ay nagbibigay ng pagkain at training sa mga ina. Tinuturuan silang magkaroon ng sariling kabuhayan. Si Gabriel naman, sa kanyang karanasan sa negosyo, ay nagbibigay ng pondo at nagtuturo ng mga business skills. Ang Sinag ng Pag-asa ay lumago. Tulad ng pagmamahalan ni na Gabriel at Liwayway. Maraming buhay ang nabago, maraming pamilya ang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Gabriel sa tabing dagat, kasama sina Hiraya at Silas, pinapanood nila ang sunset. Ang kulay kahel ng kalangitan ay tila isang painting. Niyakap niya si Gabriel at sinandal ang ulo sa balikat nito. Naalala mo, Gabriel, anya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Sabi ni Hiraya, babayaran kanya paglaki niya. Ngumiti si Gabriel at niyakap din siya ng mahigpit. Oo, at ngayon, alam ko na, binayaran niya ako, Liway, hindi sa pera, kundi sa pagmamahal, sa pag-asa, sa isang pamilya. Tumingin si Liwayway kay Hiraya, na ngayon ay masaya nang nakikipaglaro sa buhangin, at kay Silas, na tumatakbo sa tabi ng alon. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaganapan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, ng sakit at ng pagdududa. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, ang pagpapatawad at ang tiwala ang nagpanalo. Ito ang pamilya na matagal na niyang ipinanalangin, ang pangarap na naging katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Liwayway. Mga minamahal naming tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat pahina, bawat salita ay nilikha ng may pagmamahal at pag-asa. At umaasa akong nadama ninyo ang bawat emosyon, ang bawat hirap, at bawat tagumpay ni na Gabriel at Liwayway. Ang pagsusulat ng kwentong ito
ay isang emosyonal na karanasan para sa akin, mula sa paglalahad ng kanilang mga sakit hanggang sa pagkamit ng kanilang pangarap na pamilya. Tila ako rin ay naging bahagi ng kanilang paghahanap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bilyonaryong naghahanap ng kabuluhan o isang inang lumalaban para sa kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal na kayang basagin ang lahat ng pader. Tungkol sa pagpapatawad na naghihilom ng mga sugat ng nakaraan at tungkol sa pag-asa na laging sumisikat kahit gaano pa kadilim ang gabi. Pinapaalalahanan tayo nito na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa mga koneksyon ng puso, sa pamilya na ating itinatatag, at sa pag-asa na ating ibinibigay sa isa't isa. Sana ay naantig nito ang inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon sa inyo na yakapin ang bawat pagsubok ng may pananampalataya. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? May aral po ba kayong natutunan na nagbigay sa inyo ng pag-asa? Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin at nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong makakapukaw ng inyong mga puso.